Okay. Magandang gabi mga kapatid kaibigan. Narito na naman tayo para mag-aral sa salita ng Diyos. Bago tayo mag-umpisa, may hilingin ako sa inyo. Paki-subscribe, paki-like, paki-share sa aming munting YouTube channel, Marlon Coret YouTube channel, para mapabilis pagpalaganap ang salita ng Diyos sa buong mundo at maipakilala natin ang ating Panginoong Hesukristo, ating Panginoong Tagapagligtas. Paki-share, paki-like, paki-subscribe, Marlon Coret YouTube channel. Maraming salamat po. Tayo na'y manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po Panginoon sa gabing ito. Basbasan mo po Panginoon ang lahat ng taga-subaybay at lahat ng taga-pakinig nitong minsay na ito. Amen. Na sila'y makakilala sa iyo at ikaw ay tanggapin bilang Panginoon at tagapagligtas. Ito ang aming hiling at samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo, naming Panginoong tagapagligtas. Amen. Dito tayo mag-aral mga kapatid kaibigan sa Roma Kapitulo 10 versikulo 9 hanggang 13. Ito ang sinasabi dito sa versikulo 9. Sapagkat kung ipahahayag mo sa pamamagitan ng iyong bibig si Jesus na Panginoon at sasampalataya ka sa iyong puso na binuhay siyang muli ng Diyos mula sa mga patay, ay maliligtas ka. Yan ang sinasabi dito sa 9. Pag ipahayag ang ating Panginoon na siya ay binuhay muli ng Ama, ay maliligtas ang mga sumasampalataya. Amen. Yan ang sabi rito, maliligtas. Basta sumampalataya tayo nga si Hesukristo ay nabuhay muli. Ipahayag sa ating bibig, sa ating labi, nga ang ating Panginoon ay nabuhay muli. Binuhay sa kanyang pagkamatay. Binuhay ng Ama. Pag ipahayag natin, magkaroon tayo ng kaligtasan. Yan ang ibig sabihin dito sa 9. Ito ang sinasabi dito sa versikulo 10. Sapagkat sa puso ang tao'y nananampalataya, kaya't itinuturing na ganap, at sa pamamagitan ng bibig ay nagpapahayag, kaya't naliligtas. Sa ating pagpapahayag kay Kristo, sa ating bibig, ipahayag natin na si Jesucristo ay Panginoon at tagapagligtas. Maliligtas tayo. Basta tayo ay sumampalataya. Pag tayo ay manalig kay Kristo, pag tayo ay tumanggap kay Kristo, tayo ay maliligtas. Yan ang ibig sabihin dito sa versikulo 10. Maliligtas tayo sa ating pagpapahayag kay Kristo. Amen. Sampalatayanan natin nga siya ay tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Ayan mga kapatid kaibigan, ang ibig sabihin nito. Sa versikulo 11, ito ang sinasabi dito. Sapagkat sinasabi ng kasulatan, ang bawat sumasampalataya sa Kanya ay hindi malalagay sa kahihiyan. Basta sumampalataya tayo kay Kristo, hindi tayo malagay sa kahihiyan. Tayo ay tiyak nga maliligtas. Nagkaroon tayo ng buhay na walang hanggan.
Pag tayo ay sumasampalataya, pag tayo ay nananalig kay Kristo, pag tayo ay tumanggap kay Kristo, hindi tayo mahihiya dahil tiyak ang ating kaligtasan. Yan ang ibig sabihin dito sa versikulo 11. Nasa pananalig ang kaligtasan. Na kay Kristo ang kaligtasan. Kaya nga, manalig tayo kay Kristo. Tanggapin natin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Ayan. Anong ibig sabihin? 12, ito ang sinasabi dito sa versikulo 12. Sapagkat walang pagkakaiba sa Hudyo at Greko, sapagkat ang Panginoon ay siya ring Panginoon ng lahat, at siya'y mapagbigay sa lahat ng tumatawag sa Kanya. Basta tumatawag tayo sa Kanya, bibigyan niya tayo ng buhay na walang hanggan. Tumawag lang tayo ng Panginoon, tayo ay maliligtas. Hindi tayo mabibigo, basta tayo ay sumasampalataya sa Kanya. Pag tayo ay tumanggap sa Kanya, pag tayo ay mananalig sa Kanya, at tanggapin ang ating Panginoong Jesucristo bilang Panginoon at tagapagligtas, tayo ay magkaroon ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Yan mga kapatid, kaibigan, ang katiyakan sa kaligtasan. Tiyakin natin ang ating kaligtasan. Dito lagi nga ipinangaral ang salita ng Diyos patungkol sa kaligtasan, dahil napakahalaga ang kaligtasan. Ito lang ang pinakamahalaga sa lahat. Itong tayo'y nakakatiyak sa ating kaligtasan. Ngayon, tiyakin natin ang ating kaligtasan. Ngayong buhay pa tayo, mga kapatid, kaibigan, dahil ang kaligtasan ngayon, buhay pa tayo, hindi tayo patay. Ngayong oras na ito, pag tayo ay sumasampalataya, pag tayo ay mananalig kay Kristo, pag tayo ay tumanggap kay Kristo, tayo ay nagkaroon ng buhay na walang hanggan. Yan mga kapatid, kaibigan. Last verse 13. Ito ang sinasabi dito sa versikulo 13. Sapagkat ang lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Lahat ang tumatawag ng ating Panginoon Jesucristo ay maliligtas. Basta tayo ay sumasampalataya at nananalig sa Kanya, pag tayo ay tumanggap sa Kanya, maliligtas. Yan ang sinasabi dito. Dahil siya lamang ang tagapagligtas, walang ibang tagapagligtas. Si Jesucristo lamang ang tagapagligtas, mga kapatid, kaibigan. Walang ibang pangalan na makapagliligtas kundi ang ating Panginoong Jesucristo lamang. Lumapit tayo sa Kanya, manalig tayo sa Kanya, tanggapin natin ang ating Panginoong Jesucristo para tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Itong buhay na walang hanggan, ito ang pinaka-importante sa lahat ng bagay. Dahil dito sa lupa, hindi tayo mananatili dito. Dahil may hangganan tayo rito, mamamatay tayo dahil sa ating mga kasalanan. Dahil ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Pero nangako ang Diyos na tayo ay bibigyan niya ng buhay na walang hanggan. Sa anong paraan? Manalig tayo kay Kristo, tanggapin natin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Pagkatapos natin tinanggap ang ating Panginoong Jesucristo, magpabautismo sa pangalan ng Ama, pangalan ng Anak, pangalan ng Espiritu Santo, dahil ang bautismo ay mahalaga. Paglubog mo, namatay ka kasama ni Kristo. Pag-ahon mo, nabuhay ka kasama ni Kristo. Ayan ang kahalagahan ng bautismo. Ikaw ay nakatawid na sa kamatayan tungo sa buhay na walang hanggan. Juan 5:24. Buhay pa tayo, nakatawid na tayo sa kamatayan.
Dahil namatay na tayo kasama ni Kristo. Nabuhay tayo kasama ni Kristo. Amen. Tayo ay mga bagong nilalang na. Wala na ang dating pagkatao. Pangalawang Korinto, Kapitulo 5, versikulo 17. Mga bagong nilalang na tayo. Wala na ang dating pagkatao. Tayo ay bago na. Amen. Bakit? Namatay na tayo kasama ni Kristo. Nabuhay tayo kasama ni Kristo. Ayan ang ibig sabihin yan. Mga bagong nilalang na tayo. Tayo ay mga born again. Ipinanganak tayo muli sa Espiritu. Amen. Dahil nabautismohan tayo sa pangalan ng Ama, pangalan ng Anak, pangalan ng Espiritu Santo. Ayan ang tinatawag na born again. Ayan mga kapatid kaibigan. Ayan ang salita ng Diyos nga magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Pagkatapos natin mabautismuhan, anong gagawin natin? Sundin natin ang mga utos ng Diyos. Huwag natin lapastanganin ang utos ng Diyos. Huwag natin burahin ang utos ng Diyos. Huwag natin itakwil ang utos ng Diyos. Kaya ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo sa Juan 14, versikulo 15, kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Yan ang sabi ng ating Panginoon. Hindi na sinabing binura ko ng aking utos. Hindi niya sinabi yun. Ang sinabi niya, kung mahal ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Yan ang sabi ng Panginoon. Dahil nasa utos ang palatandaan ng Diyos. Naglagay ang Diyos ng palatandaan sa kanyang mga hinirang, kanyang mga anak, kanyang mga nilalang. Tayo, mga nilalang tayo ng Diyos, mga hinirang tayo ng Diyos, mga anak tayo ng Diyos. Kaya ang Diyos ay naglagay ng palatandaan. Ano ang palatandaan ng Diyos? Ang ikapitong araw, ang Sabat. Yan ang ginawa ng palatandaan ng Diyos. Dahil ang Sabat ay binasbasan, nagpala, ibinukod para sa Diyos. Dahil ang Diyos ay nagpahinga sa ikapitong araw. Pagkatapos niya nilikha itong mundong ito, ang langit at lupa at dagat, lahat tayo ay nilikha ng Diyos. Lahat ng nandirito nga nakikita natin, nilikha ng Diyos. Ang sinabi ng Diyos, nagpahinga siya sa ikapitong araw. Bakit nagpahinga ang Diyos? Napagod ang Diyos? Hindi napapagod ang Diyos. Dahil ang Diyos ay makapangyarihan. Sinabi ng Diyos nga nagpahinga siya para tayong kanyang mga anak, kanyang mga hinirang, mga nilalang ay sumunod sa kanya. Nga siya ay nagpahinga para din tayo nga makapasok sa kapahingahan ng Diyos. Ayan. Yan mga kapatid kaibigan. Naglagay ang Diyos ng palatandaan. Nga ang sabi ng Diyos, kilalanin niyo ako, kilala ko kayo. Ezekiel 20:20. Yan, mga kapatid kaibigan. Naglagay ang Diyos ng palatandaan. Ang Sabat, ginawa niyang palatandaan. Ang araw ng Sabado. Ayan. Kaya mga kapatid kaibigan, tinuturuan tayo ng Diyos. Lahat itinuro ng Diyos. Kahit sa bagong langit, sa bagong lupa, ang sambaron ay Sabat. Bagong langit na, wala na tong lupa na to, wala na tong langit na to. Dahil binago na ng Diyos. Pato to katawan ko, babaguhin din na to ng Diyos. Doon tayo, manambahan doon. May sambaron, pero ang sambaron ay Sabat. Isaiah 66, versikulo 22 hanggang 23. Versikulo 22, mababasa mo ang bagong langit, bagong lupa. Mababasa mo rin sa versikulo 22. Versikulo 23, mababasa mo ang araw ng pamamahinga. Pag makabasa ka sa Bible mo ang araw ng pamamahinga, Sabat yan, hindi yan linggo. Pero dito sa hawak ko na Biblia, ang nakalagay dito ay Sabat. Lahat ng bansa pupunta ron para sumamba sa Diyos. Mukhaan, harapan, makikita natin ang Diyos nating sinasamba. Pero hindi makapagsamba ron, hindi makapunta ron ang mga pangalan nga hindi nakasulat sa aklat ng buhay. Dahil ang mga pangalan nga hindi nakasulat sa aklat ng buhay ay iba ang destinasyon nun. Ang destinasyon nun ay lawa na po. Iyon ang pangalawang kamatayan. Iyon ang impyerno.
Ayan ang destinasyon ng mga pangalan nga hindi nakasulat sa aklat ng buhay. Pero mga kapatid, kaibigan, ngayong oras na ito, pag narinig nyo itong mensahe na to, pag kayo'y nananalig kay Kristo, pag kayo'y tumanggap kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, tiyak, pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. Doon tayo magpapatuloy sa pagsamba ng ating Panginoon. Sambahin natin ang Diyos sa Espiritu at katotohanan. Tinuturuan tayo, mga kapatid, kaibigan, nga ang samba sa bagong langit, bagong lupa ay sabat. Pag makapunta ron, pag ligtas. Pero pag hindi ligtas, hindi makapunta ron, hindi makapagsamba ron. Pag mga pangalan nga, hindi nakasulat sa aklat ng buhay, hindi makapasok ron, hindi makapunta ron. Yun lang makapunta ron, yung mga pangalan nga nakasulat sa aklat ng buhay. Yun lang ang makapagsamba ron. Dahil hindi na makapunta ron ang mga di nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay. Yung makapunta ron mga ligtas, mga tumanggap kay Kristo. Yun ang makapunta ron, yun ang makapagsamba ron. Kaya mga kapatid, kaibigan, tiyakin natin ang ating kaligtasan ngayong buhay pa tayo. Para makapagsamba tayo doon sa bagong langit, bagong lupa nga pinaghaharian ng katarungan. Maraming salamat po. Hanggang dito na lang tayo, mga kapatid, kaibigan. Paki-subscribe, paki-like, paki-share sa aming munting YouTube channel, Marlon Coret YouTube channel, para mapabilis pagpalaganap ang salita ng Diyos sa buong mundo at maipakilala natin ang ating Panginoong Jesucristo na ating Panginoong tagapagligtas. Maraming salamat po. Tayo na'y manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po, Panginoon, sa mga salita mo naming napag-aralan ngayong gabi nito. Basahan mo po, Panginoon, ang lahat ng taga-subaybay at lahat ng tagapakinig nito, minsay na ito, na sila'y makakilala sa iyo at ikaw ay tanggapin bilang Panginoon at tagapagligtas. Ito ang aming hiling sa dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo, na aming Panginoong tagapagligtas. Amen. Amen.